So masasabi po nating hindi ganoon talaga karami yung mga Kristiyanong nagpe-pray ng may power. Ano po? Ito ang dahilan kung bakit ilan lamang ang nakaka-experience ng mga kamanghamanghang pagpapala ng ating Diyos. Of course, gusto natin na yung mga prayers natin na idinudulog sa Panginoon ay masagot niya. Pero ang malungkot na katotohanan ay hindi nga po. Ano? So, maraming Kristiyanong nakakaranas ng frustration sa kanilang prayers. Panay ang hingi nila, pero hindi nila tiyak kung sasagutin sila ng Diyos. Nagpe-pray nga sila, pero walang power eh. O maaaring may power, pero hindi sapat para magbigay ng katiyakan na tutugunin ang kanilang prayers. So, kailangan madagdagan yung power ng prayer na magbubunga ng magandang resulta. Atin po basahin yung nakasulat po sa Book of James, chapter 5, verse 16. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Now, ang question, how can you achieve great power in prayer? Doon po sa 1 John chapter 5 verses 14 to 15 nakasulat po, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So the question again is what? Paki-off lang po ng atin pong mga microphones please. Now, ito po ang question. Again, how can you achieve great power in prayer? Ang number one po, increase your faith. Doon po sa 1 John chapter 5 verse 14a, mababasa natin, this is the confidence we have in approaching God. Ang ibig sabihin po dito ng salitang confidence ay dapat nandun yung faith natin, dapat yung trust natin, at saka yung assurance naroon din. So kung gusto mong palakasin ang power ng iyong prayer, dagdagan mo ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, yung preposition po na in na ginamit po dito ay nangangahulugan ng sa harap ng Diyos o face to face with God. Tayo po nire-remind ni Jesus na ang power sa panalangin ay nakadepende sa ating intimacy o sa ating relasyon o pakikipag-fellowship sa Diyos. Ang ganda po nung nabasa kong quotation, a prayerful person is a powerful person. At ang nabasa ko rin po na galing po sa mga bibig ni Mary, Queen of Scotland, nang sabihin po niya, I fear John Knox's prayers more than an army of 10,000 men. Imaginin mo ito Queen of Scotland. Pero kinatatakutan niya o mas kinatatakutan niya yung prayer ng isang John Knox na isang Christian compared sa army of 10,000 men do sa lakas ng tao. So ibig sabihin, alam niya na very powerful yung prayer ni John Knox. Now habang nagla-lunch break, pumunta ang president ng isang kumpanya sa office ng kanilang manager para kausapin ito tungkol sa isang napakahalagang bagay. Ngunit buong galang siyang sinabihan ng secretary, ng manager, sorry po Mr. President pero mahigpit po ang bilin sa akin ni manager na wag raw po ako magpapasok ng kahit na sino habang siya'y nasa conference. Ayaw niya raw po may storbo. Alam mo, siyempre, nagalit po yung president sa secretary, agad niyang binuksan yung pinto at laking gulat niya sa kanyang nakita. Dahan-dahan niya po at maingat niyang isinara ang pinto. Lumingon siya sa secretary at sinabi, I'm sorry, lagi ba niya itong ginagawa? Opo, Mr. President, araw-araw po tuwing lunch break, 20 minutes po siya ang nasa conference. Alam niyo kung ano nakita ng President? Nakita niya ang kanyang manager na nakaluhod. Bukas ang Bible, taas ang dalawang kamay, at ipinagpe-pray ang kanilang kumpanya. Doon po sa Book of Matthew, chapter 9, verse 29, nakasulat, according to your faith, let it be done to you. Si Jesus po ang nagsalita dyan. Ang susi na magbubukas ng lahat ng gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay ay pananampalataya. Kaya binanggit din po sa Hebrews na it is impossible to please God without faith. Para mapalakas po yung power ng ating prayer, dagdagan natin ang ating pananampalataya. Sa Book of Luke, chapter 17, verse 5, the apostle said to the Lord, increase our faith. Now, ang question po sa atin kanina, how can you achieve great power in prayer? Ang point number 1, increase your faith. Ang point number 2 po, increase your knowledge.
Sa 1 John chapter 5 verse 14b, nakasulat po that if we ask anything according to His will, He hears us. Malalaman mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay kung may knowledge ka tungkol sa Diyos. Kung pamilyar ka sa Kanya, kung kilala mo siya. Ito po ang dahilan kung bakit kailangang basahin at pag-aralan po natin ang Bible para makilala natin at maging mas malapit pa tayo sa Diyos. Madalas hindi po natin natatanggap ang ipinagpe-pray natin dahil hindi tayo sigurado kung ano ang hinihingi natin eh. Kung ito ba'y ayon sa kalooban ng Diyos. Halimbawa po, nagpe-pray kang makabili ng brand yung kotse. Ngunit ang kinikita mo naman ay sa totoo lang ay halos hindi sumasapat sa iyong mga pangangailangan. Pakinggan po natin ang prayer ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1 verse 9b. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Tandaan po natin ang turo po ni Jesus tungkol sa prayer ay, let your will be done. Walang ibang nais ang Diyos na gawin po natin at sundin natin, kundi ang kanyang kalooban. Kaya, huwag mo nang asahang sasagutin ng Diyos ang panalangin mo kung hindi ka naman willing na gawin ang kalooban niya. Isa pang bagay, kahit alam natin na ang ipinagpe-pray po natin ay hindi kalooban ng Diyos, pero pinagpipilitan pa natin eh. Hindi nga po ba? Kaya sa totoo lamang, ang nakukuha natin, hindi po talaga yung perfect will ng Lord, kung hindi yung kanyang permissive will. And of course, merong hindi magandang consequence po yan. Kaya wag na po natin siyang ipagpilitan. So, how can you achieve great power in prayer? Ang una po, increase your faith. Ang point number 2 po ay increase your knowledge. Now, let's go to point number 3. Increase your expectations. Sa 1 John 5:15, mababasa po natin, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Napansin niyo po ba ang pag-ulit do sa salitang no sa verse na ito? Well, sinasabi po sa Bible na maaari mong malaman in advance ang sagot ng Diyos sa prayer mo. Halimbawa, sa pagpili mo ng iyong karir o sa pagpili ng iyong mapapangasawa, matitsak mo na sasagutin ng Diyos ang prayer mo. The law of expectation basically says you're never going to get more than what you expect out of life. If you expect small things, you're going to get small things. If you expect big things, you're more likely to get big things. Malamang na makikita po natin ang ine-expect nating makita. Malamang mararamdaman po natin ang ine-expect nating maramdaman. At malamang gagawin po natin ang ine-expect nating gagawin. At eventually malamang na ma-achieve po at makukuha natin ang ine-expect nating ma-achieve. It's all in the mind. It's all about our faith. Na-impluwensya ng iyong expectations ang happiness mo, maging ang kalusugan mo, at ang relationships mo. Halimbawa, ikaw ay sinipon. Ngayon ang pumapasok sa isip mo, ang ine-expect mo, lalala ang sipon mo. Ganun na mangyayari. Kasi yun ang ine-expect mo eh. Pero kung halimbawa, ikaw ay may sipon, pero ine-expect mo dahil sa prayer mo na ikaw ay gagaling, gagaling ka nga. Ano pa man yung sakit natin, kung ine-expect natin na makukuha natin talaga yung answer dito na kalooban ng Panginoon, mangyayari po yun. Now, meron pong isang atheist. Ito yung naikwento ko na before eh. Merong isang ateista, isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Nagtayo po siya ng isang nightclub malapit sa isang Christian church. At dahil dito, of course, ipinag-pray po ng mga prayer warriors ng church na katabi nito na alisin niya ang beer house o yung nightclub na ito. Isang araw, tinamaan po ng kidlat ang nightclub at nasunog ito at nawasak. But praise God, hindi po nadamay yung church. Ngayon, nang malaman po ng atheist na ipinagpe-pray pala ng mga Kristiyano na alisin ng Diyos ang kanyang nightclub, nagalit ito sa mga Kristiyano, kaya idinimanda niya ang mga ito. Ngunit sinabi ng mga prayer warriors doon sa hukom na wala silang kinalaman sa pagkakasunog o pagkawasak ng nightclub. Kaya wala silang dapat panagutan sa pangyayaring iyon. Now, ano po ang point? Sabi po nung judge, aba, ako naman ay nagugulat. Mas naniniwala pa ang ateista sa kapangyarihan ng panalangin kaysa sa church na nanalangin tungkol dito. Alam niyo, pag nag-pray po tayo at alam natin na kalooban ng Lord ang request natin,
Dapat asahan po natin na sasagutin niya tayo at ibibigay niya anuman ang kahilingan natin. Tandaan po natin ang nakasulat sa Book of James chapter 5 verse 16. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Ang ganda po nung quotation din na madalas ko actually mabanggit, ano po, na when man works, man works. But when man prays, God works. Ang pagpapalakas po sa power of prayer ay isang process which involves faith, knowledge, and expectations. Ang mga kasagutan sa prayers ay nakadepende po sa tatlong ito. Faith, knowledge, and expectations. Nawa po may natutunan tayo sa atin pong